God first morning everyone. Pastor James. Good morning Ang po. ating host. Tayo po ay manalangin. Let's pray po. Sa umagang ito, Panginoon, kami po ay lubos po nagpapasalamat sa panibagong araw po na ito na inyo pong pinagkaloob po sa amin, sa inyo pong pag-iingat sa buong gabi na aming pagtulog at sa panibagong araw, Panginoon, na inyo pong pinagkaloob at sa amin po mga pag-aaral, Panginoon, sa umagang ito. Samahan niyo po kami, Panginoon, bigyan niyo po kami, Panginoon, ng karunungan at kaalaman. At pagpalain din po, Panginoon, ang aming mga kapatid na may mga bahagi sa umaga po ito. Samahan po kami ng banal na Espiritu sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Ayan, good morning po. It's a brand new day po, mga kapatid. Kumusta po ang ating First morning. Good morning. First morning po sa ating lahat. At first morning. First morning. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito. At tayo po ay tutungo muli sa atin pong Bible readings, lest we forget, and counsels on stewardship reading. At of course, magkakaroon po tayo ng atin pong mga reflection after na marinig po natin ang atin pong mga readings. Okay? So akin pong binabati din ng happy God first morning ang atin pong mga kasamahan dito po sa ating Zoom. Ayan, so marami po ang pumapasok pa po sa ating Zoom. At for now po, mayroon tayong 33 po na Zoom participants. And of course, sa atin pong Facebook Live, ng mga kapatid natin na nakasama natin sa Facebook Live. Happy God First Morning po. At sa atin pong YouTube. Okay, good morning po sa atin pong lahat. Okay, so this morning po ay makakasama po natin ang ilan po sa atin pong mga kabataan na mangunguna po sa atin pong Bible reading. Hope and pray. Nandito na po si Sister Angelica Velasco. Yan, sa atin pong Bible reading. Siya po ang mangunguna. And of course, sa atin pong Lest We Forget devotional, si Sister Iris Amatorio. And sa atin pong Counsels on Stewardship reading po mamaya, makakasama po natin ang isa po sa atin pong mga office secretary, si Ma'am Lovely May Muala. Ayan po. So, kung narinig po ninyo ang inyong name, ayan, mayroon po kayong part po mamaya. So, okay? So, tutungo na po tayo sa atin pong Bible reading. Andiyan na po ba si Sister Angel Velasco, kung andyan ka na. Parang wala si Sister Angel sa atin pong Zoom. Yan, so kung wala po siya, ay ako po ang magbabasa. So actually po nasa last chapter na po tayo ng atin pong reading sa Numbers chapter 36. Ayan, ito po ang last chapter po ng Numbers. Okay? So, isang magandang po ito, reminder po sa atin. Although na ang iba po ay ginagawa po itong culture po na ito, ang iba naman po ay hindi na. No? Lalo na po sa panahon po ng Israelites, talagang sila po ay preserve po nila ang kanila po mga inheritance, no? Ang kanila po mga ari-arian. So may mga part po dito sa Bible, sa reading po natin ngayong umaga, titingnan po natin kung ano po ang kanila pong pamamaraan para po ma-preserve po ang inheritance, particularly sa mga kababaihan, no? Alam po natin, no, sa mga kababaihan in their culture, hindi gaano sila na-mention, pero alam nyo po, mayroon po silang rights, no? Hindi lang po natin gaanong napansin in detail kung paano po nabubuhay ang mga babae sa biblical times, pero mayroon po silang rights, no? Alam nyo po dito ngayon sa Pilipinas, ang mga kababaihan po ay protected by the law, no, na hindi po sila mapabayaan economically, no, sa mga may anak, no.
They are protected by the law ng BAUC. So sa isang part po dito ay yung economic life po nila ay they are protected by the law. So babasahin po natin itong numbers 36. Okay? Ito po ay tungkol sa pag-asawa ng mga tagapagmanang babae. Ayan, no? So kung kayo po ay may mga ari-arian, of course, no? Malalaki o babae sa miyembro po ng pamilya, mayroon po talaga silang mga mana. Pag kumbaga kung ang kanilang mga magulang ay pumanaw na, automatic po, no? Babae o lalaki, may mana po yan. And of course, kahit na sila po ang parents po nila ay buhay pa, may mga time po na hinahati na po yung mga ari-arian at binibigyan po ang mga anak. At hindi po napapabayaan po ang mga kababaihan. Okay? Babasahin ko po, Numbers 36. Ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga ninuno ng mga anak ni Gilead, na anak ni Maker, na anak ni Manases, sa mga angkan ng mga anak ni Jose, ay lumapit at nagsalita sa harap ni Moises at ng mga pinuno na mga puno ng sambahayan ng mga ninuno ng mga anak ni Israel, na sinasabi, ang Panginoon ay nag-utos sa aking Panginoon na ibigay sa pamamagitan ng palabunutan ang lupain na pinakapamana sa mga anak ni Israel, at inutusan din naman ng Panginoon, ng aking Panginoon, na ibigay ang mana ni Zelofehad na aming kapatid sa kanyang mga anak na babae. Kung sila'y mag-asawa sa kaninuman sa mga anak ng ibang mga lipi ng mga anak ni Israel, ay aalisin ang mana nila na mula sa mana ng aming mga ninuno at idaragdag sa mana ng lipi na kinabibilangan nila. Sa gayoy, aalisin ito sa manang nauukol sa amin. At pagdating ng jubileo ng mga anak ni Israel, ay idaragdag ang kanilang mana sa mana ng lipi na kanilang kinabibilangan. Sa gayoy, ang kanilang mana ay aalisin sa mana ng lipi ng aming mga ninuno, na inuutos ni Moises sa mga anak ni Israel ayon sa salita ng Panginoon, na sinasabi, tama ang sinasabi ng lipi ng mga anak ni Jose. Ito ang bagay na inuutos ng Panginoon tungkol sa mga anak na babae ni Zelofehad, na sinasabi, hayaan silang mag-asawa sa sinumang naisip nila na pinakamabuti, ngunit ang angkan ng lipi lamang ang kanilang ama. Sa gayon ay walang mana na mga anak ni Israel ang magpapalipat-lipat sa iba't ibang lipi, sapagkat ang mga anak ni Israel ay mananatili sa isa sa mana ng lipi ng kanyang mga ninuno. Bawat anak na babae na nagmamay-ari sa anumang lipi ng mga anak ni Israel ay mag-aasawa sa isa sa mga angkan ng lipi ng kanyang ama, upang mapanatili ang bawat isa sa mga anak ni Israel ang mana ng kanyang mga ninuno. Sa gayon ay hindi magpapalipat-lipat ang mana sa ibang lipi, sapagkat dapat manatili ang bawat lipi ng mga anak ni Israel sa kanyang sariling mana. Kung paanong inuutos ng Panginoon kay Moses, ay gayon ang ginawa ng mga anak na babae ni Zelofehad, sapagkat sina Mala, Tersa, Holga, Milka at Noa
na mga anak na babae ni Selofehad ay nagsipag-asawa sa mga anak ng mga kapatid ng kanilang ama. Sila'y nag-asawa sa mga angkan ng mga anak ni Manases na anak ni Jose, at ang kanilang mana ay naiwan sa lipi ng angkan ng ama nila. Ito ang utos at ang mga batas na inuutos ng Panginoon sa pamamagitan ni Moises sa mga anak ni Israel sa mga kapatagan ng Moab sa tabi ng Jordan at Jericho. So napansin po ba ninyo mga kapatid kung paano po sila mag-preserve ng kanila pong mga inheritance? So yun po yung breeding po natin for the last chapter po ng Numbers, chapter 36, no? Ang concern po dito ay yung anak po ni Selofehad. Actually, ito po ay 5 mga babae na anak po niya na mayroon pong instruction na kung sila po ay mag-aasawa, no? Sila po ay may kalayaan, no? May kalayaan po silang mag-asawa. Kung baga sila po ay may kalayaan na pumili kung sino po ang mapapangasawa po nila. Pero mayroon pong mayroon pong sinasabi na kung gusto nilang ma-preserve ang kanila pong inheritance, no, sa kanilang lahi, ay dapat doon lang po sila sa angkan ng Israel, no. At itong mga anak po ni Selofehad ay nakapag-asawa po ng mga anak naman po ni Manases. Okay? So, ito po yung culture na mayroon po ang Israel na makikita po natin na ang pag-aasawa para po sa kanila ay mayroon po rin pong kalayaan. No? Mayroon po silang kalayaan na pumili kung sino po ang kanila pong mapapangasawa. At nasabi nga po dito, na ang process po medyo awkward po yung medyo awkward po yung process na na sinabi po dito kasi palabunutan kaslats, no. Siyempre siguro yung kaslats kasi hindi mo alam no, kahit nga sa pagpili ng mga leaders po natin, no, ginagawa po itong kaslats. Lalo na ngayon, no, bubuo ng nominating committee o organizing committee. So ang kaslats po ay ginagamit na rin po doon po rin sa panahon po ni Jesus Christ. Okay? So baka mayroon po kayong gusto pong reflection dito po sa pag-aasawa, no, ng mga tagapagmanang mga babae. So baka kayo po mayroon po kayong experience na mayroon pong inheritance, no, na mamanahin po ninyo at mayroon pong sinabi ang inyong mga magulang na dapat ito yung mapangasawa mo para yung inheritance mo ay ma-preserve pa din, no, within the family lang, no, iikot yung mga inheritance. Okay po, mayroon po kayong mga reflection mga kapatid tungkol po sa atin po reading sa umagang ito sa Numbers chapter 36. Anyone po na gusto po magbigay po ng reflection? Ayan, so kung kayo po ay gusto pong magbigay ng reflection, just turn on your microphone po. Pastor James, magandang umaga. Sige po, Pastor. Gusto ko magbigay ng reflection tungkol po dito sa ating binasang mga talata sa
bilang chapter 36. Dito ko po nakita mga kapatid yung una kong dapat po nating application for today, Family Heritage and Faith Legacy. Dito po itinuro na kinakailangan mag-aasawa sa kapananampalataya. At kapag ikaw ay nag-asawa ng hindi kapananampalataya, ikaw ay alisin ang iyong mana. Dito po ay pinapahayag yung Family Heritage and Faith Legacy. Guard the spiritual land entrusted to you, family, faith, church mission, and biblical truth. Teach children and younger believers to treasure God's word and promises. Sapagkat dito po natin nakikita, from the beginning, ang pag-aasawa ay kinakailangan nating kapananampalataya. Number 2, wise decision making. When faced with complex issues, inheritance, marriage, career, seek God's guidance first. Balance personal desires with that strengthen your spiritual community. Malaga po mga minamahal ko mga kapatid, ating pong hihingin ang guidance ng ating Panginoon para ito'y maging maayos. Number 3, equality with responsibility. Women and men alike are called to active service and careful stewardship in the church. Equality in Christ does not remove the call to wise responsible choices. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, ang mga kababaihan ay mahalaga rin sa gawain ng Panginoon. Kaya meron po tayong women's ministry leader para pangunahan ang mga kababaihan. At dito po sa ating binasa ay pinapahalagan kung gaano kahalaga ang mga kababaihan sa mata ng ating Panginoon. Kaya ang sabi po sa Step to Christ, page 82, every act of obedience is a seed that bears fruit into eternal life. Kung ito po ating susundin mga kapatid, iti magbubunga sa atin ng buhay na walang hanggan. Salamat po. Thank you po, Pastor Ernie. Ayan, no, napakaganda po no, na-emphasize po natin dyan ang kasama na po yung kapananampalataya. Okay, so Ate Net, kayo na po. Salamat, Pastor James. Yan. Dito po sa Kabanata 36, tumatalakay po siya sa issue ng mana ng mga anak na babae ni Selopehad, mga babae ito. Nung unang panahon pala sa ating mga patriarka, mga babae ang tagapagmana. Unlike ngayon, di ba, sa ibang lipi, lalaki ang tagapagmana nila. Pero dito, mga kababaihan mula sa lipi ito ni Manases. Ang kanilang mana ay pinoprotektahan sa pamagitan ng utos na magpapakasal lamang sila sa mga lalaki mula sa kanilang sariling lipi. Di ba? Kapag sila ay nagpakasal sa ibang lipi, nagtatapos na doon yung kanilang alituntunin na yung mana ay hindi na mapupunta sa kanila. Nagpapakita po ito ng kumbaga sa atin ngayon, nagpapakita ito ng katarungan at kaayusan ng pagsunod. No po? Kung paano yung batas ng Diyos ay nagbibigay ng katarungan, dahil ang batas ng Diyos ay may katarungan at may kaayusan sa atin, pinapakita rin dito na ang pagsunod sa kautusan ng Diyos ay nagdadala sa atin sa pagkakaisa kapag tayo ay sumusunod sa kanyang mga utos. Ang lesson po dito na nakita ko, ang pagsunod po sa kautusan ng Diyos ay hindi lamang para sa isang individual. Ito po ay para sa ikabubuti ng bawat isa o sa kanilang komunidad. Ang kaayusan po ay nagmumula sa pagsunod sa kanyang kalooban. Kaya po napakahalaga na hindi lamang natin dapat pahalagahan yung mga material na bagay na dumarating sa atin, kundi pahalagahan natin at gamitin natin ito nang may pananagutan tayo.
At sabi pa dito na ang pagsunod ng mga anak ni Selopehad ay nagpapakita ng kanilang kapakumbabaan at pagtanggap sa kalooban ng Diyos. Paalala ito sa atin na ang tunay na pananampalataya po ay nasusukat po sa ating pagsunod at yung ating relasyon sa Diyos. Kasi kapag tayo ay ang relasyon natin sa Diyos ay malapit na talagang siya ang ating ama, siya ang provider natin. Tayo ay patuloy na makakasunod sa kanyang kalooban. Kasi ang kanyang kalooban, ang kanyang kautusan ay maayos, makatarungan para sa lahat. Kaya ito lang talaga ang ating kailangan gawin, ang sumunod lamang sa kanya. Total abidance sa kanya. Pastor, thank you po. Thank you po, Sister Net. Ayan po. Si Brother Rizaldo po. Sige po. Pwede po kayo mag-share. Happy first morning po, Pastor James. Napakaganda nung sinabi ni Sister Net na pag sinusunod natin kung ano yung sinabi ng Panginoon, thus said the Lord, dito nakikita yung ating pananampalataya kung tapat tayo na sumusunod sa ating Panginoon. So parang diretsahang sinabi natin na yung mga kapatid natin o yung ating mga kabataan na nagsipag-asawa na hindi ka pananampalataya o hindi sa pamilya ng Israel ay hindi mga tapat na mga lingkod ng Diyos. Kasi hindi nila sinunod, hindi natin nasusunod yung sinabi ng Diyos na huwag kang mag-aasawa sa hindi mo ka pananampalataya. As simple as that. So, masakit lang pakinggan, pero yun yung katotohanan. Kasi dito nga masasalamin kung yung ating pananampalataya doon sa ating Diyos na pinananampalatayanan, sinusunod natin yung sinabi niya. Hindi nga natin nasunod. Kasi ang sinunod natin ay yung dikta ng puso, hindi yung isip. No, hindi ginamit yung isip sa pagsunod. Kaya po nalagay sa itaas tong isip para itong mag-final decision. Tamang may sinasabi yung puso natin, pero ito pa rin isipan natin ang masusunod. Kasi kung ginagamit natin yung ating isip, ang sabi ng Panginoon, basta doon lang sa lipi lang ng Israel, ba't lalabas ka? So, ibig sabihin, ang sinusunod natin ay yung puso, hindi ginagamit yung isip. No? So, yun sabi ni Sister Net na wag nasasalamin yung ating pananampalataya kung tunay, kung sinusunod natin kung ano yung sinabi ng Panginoon. Yun lang po at happy God first morning. Ayan, thank you po. No? So, basahin po natin yung iba sa mga comment po na ating mga nakasama po dito sa Zoom. Ayan po. Basahin po natin. Sinabi po sa LPM headquarters po natin dito sa Zoom. Number presents a God who is close and caring. His presence is real and visible. He speaks directly and clearly in a clear instruction through his servant Moses. The God of numbers is an organizing God. He desires order, justice, mercy, and loving obedience from his people. His message was designed beautifully, expressed in numbers through census and dividing lands as inheritance. Ayan, so mayroon din pong nilagay po si Pastor Marin. Faithful obedience bring long-term blessing. By following God's counsel, these women ensure that their family inheritance and their tribes remain secure. So lesson, choices that align with God's instruction may cost something now, but protect the future blessing for families and communities. Ayan, no? So
isang reflection po natin ito, no? Although na ito po kasi yung mga nag-asawa po dito na anak po ni Silufehad na pangasawa po nila, mga first cousin po nila, no? So yun po sa time po nila. Pero sa atin po ngayon, no, it implies po dito po sa spiritual, kumbaga spiritual na katayuan po natin na ang instruction ng Panginoon ay huwag po tayong makipamatok sa hindi po natin kapananampalataya. So pumasok po sa isip ko mga kapatid yung inheritance po sa langit, ano, na there is a great danger po talaga, no, kasi sa bayan po ng Israel, ito na po yung isa sa pinaka mahigpit na utos ng Panginoon na hindi sila dapat kumuha ng mga asawang lalaki at babae sa labas po ng Israel. Okay? So ito po yung great danger na warning ng ating Panginoon. And of course, sa atin po, nandito rin po sa atin pong present situation, mahirap po talaga pag ikaw ay nakapag-asawa ng hindi mo kapananampalataya. For example, hindi po siya Adventist. Ang laki po ng chance po talaga na ikaw ay mawala sa church, no? Yun po yung nakakalungkot na part, pero hindi po lahat. Pero yun nga po, no, pag nag-asawa ka ng hindi mo kapananampalataya, napakalaki ng challenge na mararanasan mo sa buhay, no? Kung talagang ikaw ay faithful sa Panginoon, you endure all the challenges, may mga chance na naging Adventist po yung asawa po ng hindi Adventist. Pero chances are, marami rin po ang talagang nawala po sa church. It's because hindi po nila kapareho ng pananampalataya ang kanila po mga napangasawa. So the inheritance of heaven, no, although na hindi po natin ito pinaka-aim, yung kumbaga inheritance, pero alam niyo po ang inheritance po kasi pag ikaw ay anak, automatic po yun eh, di ba? May mamanahin ka talaga eh. Pag ikaw talaga ay anak ng Diyos, yun na po ay privilege mo na ikaw ay maging tagapagmana ng kaharian ng Diyos. Gustuhin mo man o hindi, given na po yun eh, no? Dahil ikaw nga ay anak, given na yun, no? Mabait ka man o hindi. Yung iba nga eh, kahit na hindi gaano mabait, nagdi-demand ng inheritance. It's because rights po nila yon. Anak mo naman ako, bigyan mo ako ng mana. Di ba? Kuminsan pag hindi pa fair ang hatian ng mana, nag-aaway pa yung membro ng pamilya kasi bakit si ate, si kuya, mas malaki yung mana niya kaysa sa akin. So yun po ay privilege po natin kung may ipapamana po ang ating mga magulang. So sa atin pong spiritual din na buhay, yung warning po ng Panginoon na huwag po tayo makipamatok sa hindi kapananampalataya, it's because may malaking chance na nakita talaga ng Panginoon na yung mamanahin mo sa langit mawawala din, no? Kasi iba nga yung napangasawa mo. So there is so much blessing talaga po pag sinunod po natin ang instructions, no, ng ating Panginoon kung paano po natin mapalago ang ating pong relasyon po sa Kanya. Okay? Meron pa po bang gusto po magbigay po ng reflection? 4:31 na po ang ating time. Sige po. Pastor, may nakalimutan pa ako. Dagdag ko. Pwede po? Sabi ni Pastor James, hindi naman daw lahat. Hindi naman daw po lahat ng nagsipag-asawa na mga kapatiran sa labas, kay babae, kay lalaki, nawawala yung inheritance. So parang kung hindi naman lahat, parang so okay lang na hindi naman lahat eh. Meron din namang So napaka-danger po nung ganong kasi oo nga naman, hindi naman lahat. Baka sakali itong pipiliin kong taga-ibang lupa o ibang mananampalataya, baka naman maakay ko, hindi ako ang maakay. So, mas safe pa rin po talaga mga kapatid na
Huwag na tayong kumundo sa forbidden ground. Kung ano yung sinabi ng Panginoon talaga na huwag makipamatok sa hindi ko pananampalataya. Huwag na. Huwag nang meron namang iba na baka sakali. So ito magkaminsan yung ginagamit na reference ng ibang mga magsisipag-asawa na nang hindi ka pananampalataya. Hindi naman lahat eh. Baka sakali itong isang ito. So ibig sabihin, 50-50 pa rin talaga. Kinakailangan pag sinabi na ito talaga sa niya. Kung mag-aasawa kayo, doon lang sa nyo, sa bayang Israel lang. Sa lipi lang ng inyong ama. Sinabi ng Panginoon, basta doon sa kapwa mo mananampalataya, doon ka lang talaga. Huwag ka nang pumunta ro sa hindi naman lahat. Kasi sa Pastor Jill, parang pag sinabing that's the Lord, ito talaga dapat. Hindi yung nagbabaka sakal. Sumusugal tayo mga kapatid sa forbidden ground na alam ng Panginoon na talagang yun ang mangyayari kapag tayo pumunta. Sabi nga ni Pastor James, mawawala yung mana natin sa langit dahil kung hindi man totally siya ay mahatak. Pero yung impluensya, makikita natin na nagiging mabuhay yung ating mga kapatid na nag-aasawa nang hindi ka pananampalataya. Totally hindi man siya nahatak, pero yung impluensya nun ay makikita natin doon sa iba niyang sa pananampalataya, makikita talaga. Kaya huwag na po natin subukan kung meron tayong nakita na win, huwag po yun ang ating tingnan. Kundi ang tingnan po natin mga kapatid ay kung ano yung sinabi ng Panginoon na huwag na. Doon po tayo mag-stick. Huwag doon sa nagbabaka sakali tayo. Yun lang po. Salamat po. Thank you po, no? Yes po, maraming salamat po. Totoo po yun, no, na marami po sa atin pong mga kabataan na kumbaga mayroon pong boyfriend o girlfriend na hindi po kasama po sa church po natin. Isa po sa mga argument po nila ay sila po ang gagamitin po ng Panginoon para maging Adventist po yung kanila pong boyfriend or girlfriend. Okay, so most of the time, hindi naman po kasi nangyayari. No? Kaya nga yun, sakto po yung nasabi po ninyo na mas okay na po na sumunod po tayo sa palaran po tayo. Kasi pag nakipagsapalaran tayo ng ibang tao, di ba? Although na yung iba nga, talagang para makuha lang yung gusto nila, di ba? From the start, okay. Pero pag nung nag-asawa na, medyo nagkaka-problema na po. No? So, mas okay po yun na sabi nga, to obey is better than sacrifice. Mas okay na po na sumunod na po tayo sa ating Panginoon. Kasi pag sumunod tayo, talaga tayo ng Panginoon, bakit sumunod tayo sa Kanya? Pag-struggle, no? Hindi ka pababayaan ng Panginoon, pero dapat talaga mas maganda na sumunod ka na lang sa instruction. Okay? Comment po si Sister Net. Gusto ko lang po basahin. Kaya pala sa panahon natin ngayon, ganito na ang utos ng Panginoon na huwag makipamatok sa hindi ka pananampalataya. Ayan, no? So, siyempre, alam ng Panginoon ang mangyayari. No? He knows everything. Pag hindi pa natin sinunod, kung kaya natin, pero pag hindi natin kaya, no, medyo mahirap po yun na mawala po tayo sa church because po hindi tayo sumunod sa instruction ng ating Panginoon. Okay? Isa pa po, kung mayroon pong gustong mag-reflection sa atin pong reading, no? Pastor, dagdag ako. Tagapagmana. Sige po. Katulad po, sabi nga din nila, bakit ikaw, hindi ka naman kapanampalataya dati? Bakit na,
naging asawa ka at kung sinunod ng Panginoon, kung sinunod ng asawa mo yung sinasabi ng Panginoon na huwag makipamato sa hindi ka panampalataya, dapat wala ka dito ngayon. Sabi ko, ay mapalad ako kasi sa panahon ngayon nakita ko 30% 30 over 30 yung 70 30 yung mapapalad, 70 yung talagang napapahamak. Kasi sabi ko ngayon ko nakita bakit ako naging 70 Adventist. Panukala siguro din ng Panginoon dahil nakita niya yung kasi ako nahikayat, hindi naman ako inaralan eh. Nakita ko yun sa buhay ng isang Adventista at sa kanyang pamilya. Nakita ko yun. Hindi ako nahikayat na maging Adventista at maging asawa niya doon sa turo ng pagiging Seventh-day Adventist o sa makaturuan. Hindi doon. Nahikayat ako dahil doon sa ugali na nakikita ko doon sa aking naging asawa at doon sa kanyang pamilya kung paano sila makitungo, paano. Pero yun, kumbaga sabi nga nung iba suntok sa buwan yung hirap, pastor, na makipagsapalaran ka sa panahon ngayon, lalo na pagsamba natin ng Miyerkules, Biyernes, tapos Sabado buong araw, minsan hanggang gabi na. Ano sasabihin sa'yo na kung nakapag-asawa ka na hindi ka panampalataya? Ano ba yan? Baka lumagpas ka na sa langit. Hindi na kayo makita pag isang araw ng buong Sabado, hindi na kayo makita. Tapos mayroon pa kayong Miyerkules, may Webes pa. Lalo na pag maraming activities, pastor, halos katulad dito ngayon, halos linggo-linggo, buong linggo, una, 1 week, family week of prayer. Sumunod yung seminar ng stewardship. Pagkatapos meron na naman susunod, isang naman, family couple naman yun. Di ba parang sabi nila, yan, baka lumagpas na kayo sa langit. Naririnig natin yun sa iba nating mga kapatid na nakapag-asawa ng hindi ka panampalataya. Isang struggle. Kaya ngayon nga, ako kahit na ako ay na-convert ng Seventh-day Adventist, yung mga anak ko hindi rin sumunod. Kaya lahat sila ay hindi ko nakasama. Malungkot sa naging resulta sa buhay namin mismo. Isang patotoo sa buhay namin na ang aking mga anak, simula nung maliit sila hanggang sila ay nagbinata, bago sila mag-asawa, nagagamit sila sa gawain ng Panginoon. Subalit nung nakapag-asawa na sila ng mga hindi ka panampalataya, ay nawala silang lahat. Yun ang isang malaking sabi nga huwag na nating subukan. Isang patotoo po para sa akin. Ayan. Pwede magdagdag. Ko na na-share po ninyo po yun. Sige po. Yung karanasan pala ni Sister Net, karanasan din po namin ng aking sweetheart. Kasi yung sweetheart ko, siya ang Adventist. Ako ay hindi. Sa bagay, nung makilala ko naman si Mrs. ko, yung sweetheart ko, labagista siya. Kumbaga sa backslide. No? So, kay Sister Net, sabi niya, nakita niya. Kaya siya na-convert. Sa akin naman po, hindi. Kasi backslide nga po yung Mrs. ko yung naging sweetheart ko. Pero Adventist na naging backslide. Mismo po ako nagbasa nung mag-crusade dito sila Pastor Roque, sila Pastor Sigwa. Ako po mismo ang nakatuklas at nakakita. At ako yung tumugon doon sa panawagan ng Diyos. Hindi dahil sa nakita kong yung karakter ng mga Sabadista. Kasi nga, kung titingnan mo nga, baka hindi ka mahikayat Maraming ma-pride, mayaman, iba-iba. Hindi naman nakapagtataka dahil lahat naman po tayong tao makasalanan. Yun talaga ang nature ng tao. Kaya po pagkataon titingnan, baka po hindi tayo talaga sumunod sa Panginoon pag inaralan tayo. Kaya iba po yung mismong tayo yung magbasa
mag-aral ng salita ng Diyos at pag sa tao tayo tumingin, hindi mahirap. Wala tayong makikitang perpekto. So, yun, tulad nga po nung karanasan si Sister doon sa mga anak niya, sa akin naman, ganun din, meron akong isang anak na pinalaki rin namin, nag-aral sa ating school, ay kumuha ng born again. Pero hindi naman yung aking anak naman ay hindi nawawala at nagagamit pa rin sa gawain ng Panginoon hanggat ngayon. So, yun lang po. Yun po talaga yung danger na wag na tayong magbaka sakali na o pumunta, no? Wag na nating subukan. Wag na nating tingnan na bakit yung iba. Basta kung ano po yung sinabi ng Panginoon, mag-stick po tayo mga kapatid sa kung ano yung sinabi ng Panginoon na thus said the Lord. Yun po ang sundin natin. Sabi nga ni Pastor James, to obey is better than sacrifice. Yun lang po. At happy God first morning po sa ating lahat. Thank you po. So time check po tayo for siguro Pastor James, nag-chachapi ka. po yun, no? Para mabigyan parte ng time ng reflection po mamaya sa atin po kung lest we forget ang sinabi po ni Pastor Joey D. Ocampo, pahalagahan ang ng pananampalataya. Sige po, ingatan. Wala na siya. Nag-chachapi siya, Pastor. Nga. Sige, nag-i-enjoy tayo sa ating discussion mga kapatid. Napakaganda po ng ating mga tinatalakay. Ang mga prinsipyo po ay in place mga kapatid ha. Ito ho ay mga tagubilin sa ating lahat. Lalo na sa ating mga listener na mga young people. Be wise mga kapatid. Be wise on your decision. Bring to God everything. Follow His instructions. And you will be in good shape, ika nga. Mapapalagay kayo sa magandang kalagayan. Maganda po ito. Basahin nyo na lang po mga kapatid itong mga comments natin ha. Ang oras po natin ay 5:45 na. Si Ayan na lang po siguro. Si Ayan Myra Pura. Nagtataas po ng kamay. Ayan, nahabol lang po, Pastor. Happy God first morning po sa ating lahat. Ayan, narinig ko po ang inyong mga reflections. Tunay nga po talaga na napakagandang pakinggan, lalo't higit sa mga kabataang katulad namin. Perspective naman po sa part ng kabataan na katulad ko. Lagi po itong parang front ng mga kapatiran natin, lalo't higit po pagka nalaman nila ng isang kabataan ay nagkaroon ng kasintahan sa labas ng ating simbahan. Lagi pong sinasabi mga kapatid ko na huwag kang makipamatok sa hindi mo kapananampalataya. Yes, totoo po yun mga kapatid ko. Pero minsan po, hindi natin natatanong ano yung dahilan ng kabataan natin, bakit sila nagkaroon ng kasintahan sa labas. Tama po ba? Kasi po ang lagi pong sinasabi, bakit ka nagganito? Meron naman si ganito, andi dito naman si ganito. The problem is mga kapatid, dito po ay perspective ko bilang isa pong presidente rin ng aming area 3 po, na ito po ay lagi naririnig at isa rin po to sa experience ko mga kapatid ko. Ang lagi pong sinasabi, bakit ka nagkaroon ng boyfriend, girlfriend sa labas? Ano pong nangyayari dito mga kapatid ko? Lagi yung tinatanong, hindi natin sabihin na ano yung dahilan mo. No po, according nga din po sa napag-aralan namin sa AY Refocus, dito po sa ating mission, if I'm not mistaken po, 70 to 75% ang nawawala sa ating simbahan. Bakit po kamo mga kapatid? Because they can feel the belongingness na kinakailangan ng mga kabataan. Nawawala po sila kasi po lalo tigit lalo sa mga kabataan natin ngayon, nagkakaroon sila ng sweetheart sa labas. Lagi ang sinasabi, bakit
ganito, bakit ganyan. Hindi po natin nakikita yung reality na miski yung mga kalalakihan naghahanap sa labas, and vice versa po yung mga kababaihan naman naghahanap din o nakakahanap rather, sorry po sa term, nakakahanap sa labas. Pero ganun pa man mga kapatid ko, again, it is dangerous, very dangerous po, kasi it's either parang nakikipag-battle ka sa war na it's either ikaw ang makakadala ng taong yun sa paanan ng Panginoon or ikaw po yung madadala papalayo sa paanan ng ating Panginoon. Pero ganun pa man mga kapatid ko, makikiusap po ang mga kabataan at i-guide po natin sila, enlighten natin sila na mahirap yung ganitong situation. Kasi po personally ako po ay may isang isa lang po. May sweetheart po ako na hindi natin kapananampalataya sa panahon ngayon. 4 years na po kami. And then, dati po hindi po siya talaga open sa ating pananampalataya. Pero I thank God and I praise God mga kapatid ko na sa panahon po ngayon siya po ay nagsisimba na ng araw ng Sabbath. Siya po ay nagbibigay na ng tithes, tumutulong na po mga kapatid ko sa gawain ng Panginoon, lalo tigit sa mga kabataan. At nakita ko po dun mga kapatid na kung ikaw, kumbaga yung eming relationship lang ba, Pastor? Wala pong mangyayari, Pastor. Pero kung yung sentro ng relationship nyo nilalapit nyo sa Panginoon, talaga pong fulfill yung nais mo eh. Sa sobrang tagal po nun, talagang pinanalangin ko na Panginoon, kung papaano nyo ako ginagamit, kasi po ako, ang inyo pong lingkod ay nangangaral na rin po sa mga crusades. Ang sabi ko, Panginoon ko, kung papaano nyo ako ginagamit na magliwanag, na ipabatid yung pabalitan ng kaligtasan sa ibang tao, bakit hindi nyo po ako gamitin na mailapit ko yung taong mahal ko sa inyo? At proven and tested po mga kapatid ko, gaya nga po ng mga sinasabi ng ating kapatiran dito, sila po ay hindi rin kapananampalataya. Ang ibig ko lamang sabihin mga kapatid ko, hindi po ba maganda na tayo mismo, yung taong mahal natin, mailalapit po natin sa paanan ng ating Panginoon. Isa pong putong ng buhay ang maipagkakaloob sa atin. Tama po ba? Yung, kumbaga po, ang point ko lang dito, okay na ba? danger po siya. Danger po talaga siya. Napakahirap. Pero talaga pong first boyfriend ko po siya, and I hope and I pray na last ko na din. Ayan, kasi napakahirap po talaga ng battle na to. Pero pag tinanong ako mga kapatid, wala po kasi ako makita na kaugali nung boyfriend ko sa loob. Yun po yung ano ng mga kapatid. Kumbaga sabi ko nga po, sige po. Ma'am, kung mapapansin po natin, actually nga po in reality, mas matatag pa yung faith ng taong nahikayat lang compared sa born Adventist, kasi po rooted sila kung ano po yung pananampalatayang pinapanghawakan nila. Kaya continuously praying po ako na sana, ayun, bautismo na lang po ang kulang sa kanya. Sabi ko po, hindi ko siya mamadaliin dahil pag nagbautismo siya agad-agad, ako yung pinili niya, hindi yung Panginoon ko. Gusto ko po mahinog siya at siya po mismo yung magsabi na kaya niya nang yakapin, tanggapin ang Panginoon ko na sinasamba bilang kanyang personal na tagapagligtas. Iba po yung fulfillment ng mga kapatid pag tayo po mismo ay nakapagpalapit sa paanan ng ating Panginoon sa mga taong mahal natin. Amen. Balansi po tayo ngayon. Salamat po, Ma'am Ian. Ewan ko nga ba sa inyo mga kapatid, ito ay sana hindi na po tayo mapanghusga. Alam po ninyo mga kapatid, hindi ko nga ba, saan nyo po ba nabasang talata yung sinasabing huwag kayong makipamatok sa hindi ka pananampalataya? Gusto nyo bang basahin ko mga kapatid? 2 Corinthians 6:14. Basahin mo, Pastor. May nakalagay ba doon na huwag kayo makipamatok sa hindi ka pananampalataya? Sige, basahin natin. Hindi. Kala ko meron na. Nasabi mo yung talata, kala ko ready ka na. Eto mga kapatid, pakinggan po niyo sa Tagalog, ha? Huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Sa English po. Amen. Don't be unequally yoked with unbelievers. Yung po bang mga Catholic ay unbelievers o believers? Believers. Yung mga born again. Believers. Believers, pero may kulang lang. Ay, huwag muna kayo humusga. Yes. Tama po yun, Pastor. Yung po yung sinasabi ni Ian, na tayo nga ay, kung tayo ay special people, yun ang mahirap hanapin eh, no? Yung
Yung bang parang mas sabadista pa yung ugali noong mas pinapractice pa yung practice ng Adventist noong kanyang sweetheart. Ganun po ba? Yun yung sinasabi po ni Pastor Joey sa kanyang comment, na i-preserve ninyo yung inyong faith. Yung faith ng Adventist is transformational faith. Kaya nga ho nahihirapan yung mga kabataan. Halimbawa po ay may manliligaw siyang Adventist, tapos may nanliligaw na hindi Adventist, parehas naman po na believer ng Panginoon. Ay mga kapatid, talagang maaakit yung isang kabataang babae na mas gentleman pa yung born again, mas caring pa yung born again, mas malinis ang katawan. Talaga mga kapatid, maaakit yon. Kasi nga yung born again na yon, mas mukhang panipaniwala yung pananampalataya niya sa Diyos kasi naniniwala naman siya kay Kristo Transformative yung kanyang faith kay Jesus. Yun po sana mga kapatid, maging balanse po tayo doon. Every man has the capacity to know the truth. At sila ang kauna-unahang fundamental ng katotohanan ay tinatanggap nila ang pananampalatayang si Jesus ay kanilang Panginoon at tagapagligtas at mahal na mahal nila si Jesus. Hindi nga lang po na-reveal pa sa kanila yung alam nating katotohanan na sinasabi natin. Balanse rin po natin, baka mamaya naman po tayo ay nakakaalam ng katotohanan na ang buhay natin ay parang born again kung kumilos, na parang wala sa katotohanan. Yun po yung sinasabi natin. So balansin po natin yan. Kung ang mga kabataan po natin ay nakakita ng mga kanilang pag-aaralan ng mahalin, mag-ingat din po kayo kagad-agad na papasok dyan kasi ang pagmamahal po ay sinusubok ho yan ng maraming mga pamamaraan. There are tests of true love, mga kapatid. Kaya wag po kayong basta-basta papasok sa engagement. Pag-aralan niyo po munang mabuti, paglalimin ng pagkikipagkaibigan. Sa pakikipagkaibigan, doon niyo po ma-share yung faith ninyo na transformative. Hindi yung faith lang na mababaw. Yung pananampalatayang sumisimba, masayang sumisimba. Yung pananampalatayang, alam niyo na, nagkikip ng sabat na masaya. Yung pananampalatayang nagwi-witnessing ng masaya. Yung transformative na faith, na masasabi nila na masarap pala kahit pala tuwing Sabado sumisimba ay para rin pala ako nasa born again. Para hindi sila nag-a-adjust ng mabilis. So with this mga kapatid, I hope na maliwanag na po sa inyo yung ating counsel na don't be judgmental sa mga nakakuha ng mga kapartner na ganon. Sana po ay pag-aralan din nating tanggapin ang mga struggles ng mga nakaranas na at pinapayuhan tayo na napakahigpit na mag-ingat tayo sa pagpili ng mga hindi natin kasama sa Adventist, pero believer din sila kaya lang may weakness pa rin po. So mga kapatid, with this, all these things will be secured in the principle of Numbers chapter 36. Inheritance may not be literally land, but the inheritance prepared for us is in heaven, spiritual inheritance. So preserve the ancestral domain of your faith in Jesus. Yung ancestral domain ng inyong pananampalataya sa inyong pamilya ay i-preserve po natin yon kasi baka mapunta ho yung ari-arian na yun ng pananampalataya sa iba. Ay malulungkot po tayo, wala na hong aalalahaning faith sa ating lahi. So yung faithfulness po ng ating lahi ay atin po yung tanggapin, ipagpatuloy sapagkat mayroon pong nakalagay na probisyon sa lahat ng magpapatuloy ng kanilang pananampalatayang masaya sa ating Panginoon. Kasi ang langit ay tunay sapagkat ang Panginoong nangako ay tunay. Amen? So, Amen. Pastor. Sino po yan? Sister Feli po. Hindi pa ako maka-open na nakayaga. Mayroon lang ako share din sa aking mga anak. Pwede pa po. Sister Feli, magsing-magsino po kasi wala na po tayong oras Nakabalik na ba yung ating host? Sige yes po. Nawala po yung aking signal. Sige, last na po ito at dadagdag konting-konti lang Sister Feli ha. Sige po. Oo, kasi yung panganay ko po noon, ang sweetheart niya ay Adventist, kaya lang 'di ba mayroong Adventist na hindi active. Ngayon,
nagturo po kasi yung anak ko sa isang school na ang hindi ko baka mayroon taga ron mayroon siya naging sweetheart na napakaganda pero hindi active. Minsan dumadalo ko, minsan hindi. Ngayon, nung nadistino po sa isang lugar yung anak ko, Mama, sabi niya, kahit Sabado nagpapintura sa school. Ngayon, nung ililipat na po yung anak ko, nagkaroon sila ng banding sa Baguio. Mama, merong active na kinausap ako, sabi niya, Sir, ipag-paper kita. Bagaman may sweetheart ka, pag-paper kita, sabi niya. Pero mas maganda po yung dating sweetheart niya, malamal niya. Pero ito, parang ikaw sabi niya, parang Ellen G. White prayer po siya. Ngayon, bakit anak, nakadaan na yung may pangpakasal na po sila yan. Ngayon, kilala ni Pastor Joel yun. Sabi nga niya, ang gaganda na po mo si Sir Pede pag nakatuluyan yan. Pero hindi active. Kapag pray natin ka ako, anak, no, ang sign niya, kung pag uwi niya, pag yayain niya mag-church ng Friday, sign na sila pa rin. Hindi nakakalungkot, ilang buwan po sila hindi nakita, no, yayain niya whisper, hindi siya sumama. Ayun. Kahit masakit, kahit na mahal-mahal ko sabi niya, drinek niya. At ngayon po ang nakatuluyan niya yung Sir, pag-paper kita, sabi niya. Dahil nga maghihiwalay, malilipat na po yung anak ko Praise the Lord po, yan. Kilala na mga kapatid yan, yung Gutchego na yan. Yung panganay ko na talagang kahit saan ang seminar, nandun yung anak ko. Kasi naging area, yung anak ko din. Kaya salamat sa Panginoon, pati apo ko, nandun sa Klaan. Kaya, tapos yung isa kong anak, naging sweet din niya the Adventist, pero ipinag-pray ko. Sabi ko, anak, iba yung pumalik ka sa IOP para ayaw niya nun kasi nga maghihiwalay. Nanindigan ako, sabi ko, anak, kung di mo papupunta sa IOP, lahat ng mga kapatid ko at kapatid ni Papa, sabihin ko hindi ko tutulungan kasi iba yung may natapos. Praise the Lord, napilit ko yan ako. Kaya sabi niya nung 1 year na siya sa AUP, Mama, nadalisay ako. Praise the Lord, nakikita ko po tayo. Hindi na nakakasimba ng maayos na AY. Lalabas na kasi nga hindi Adventist yung kanya. Praise the Lord, kilala Alex Rigorion. Ngayon nagtuturo na silang pareho dun sa Lipa. Kaya nasa ating mga magulang, laging ating iluluhod ang ating mga anak. Kasi napakasaya din po na ang mga anak natin ay nagtatapat sa Panginoon. Yan lang po mga kapatid. Thank you po. Ayan, maraming salamat po, no. Tayo po ay dadako na po sa atin pong Lest We Forget devotional reading. Dito na po ba si Sister Iris Amatorio? Sister Iris. Ako na lang po, Pastor. Sige po. Thank you po. Sige po, parang lang po ito. Pinaka-summary lang po. So, ang pamagat po ng ating pong lesson ay 2 uri ng katuwiran. So, dito po sa Romans 3 verse 20, ang sabi po dito ay, babasahin ko po siya sa English. Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified in his sight, for the law is the knowledge of sin. So, dito po, din dito, by the deeds of the law, Paul emphasizes that human beings cannot earn salvation or justification by merely obeying the law. Po, napakalinaw po. So, no flesh be justified. No one can stand righteous before God through their own efforts. Since all have sinned, sabi sa Romans 3 verse 23. By the law is the knowledge of sin. The law is like a mirror. It reveals our sinful condition, but cannot cleanse us from it. It points us to Christ, who is the only source of true righteousness, according to Galatians 3 verse 24. So dito po sa
verse na ito, it's a call to humility. So it reminds us that obedience is good, but it cannot save. Di po ba? Hindi tayo maliligtas sa pamagitan ng pagsunod. Our works, no matter how sincere, cannot purchase salvation. So ibig sabihin, kahit tayo ay gumagawa ng naglilingkod tayo, gumagawa tayo, tumutulong tayo, pero hindi po yun basihan na yun ang magiging dahilan sa kaligtasan. Sapagkat ang ating mga gawa ay bunga na lamang ng ating pagmamahal sa ating Panginoon. So the law function as a guide, showing us our need for Christ. The beauty, the gospel is that justification is a gift of grace through faith in Jesus. So ang ating pong kaligtasan ay through the grace of Jesus Christ lang po talaga. It's not our own efforts. Kaya sabi dito sa Romans 3 verse 24, not a reward for law keeping. The law keeps us aware of our need for grace, but salvation is always God's initiative. So tayo ay magkakaroon ng kaligtasan through God, hindi sa pagitan ng ating pagsunod sa kautusan, hindi sa pagitan ng ating mga gawa. Dito po sa aking binasa, meron po ditong dalawang mga leaders na kung saan magkaiba ang kanilang pananaw pagdating sa verse na ito. Si Jones and Wagoners versus Smith and Butler. So ito po ay sa Minneapolis 1888 sa General Conference. So in 1888 General Conference session at Minneapolis, a major debate arose among Adventist leaders about righteousness, the law, and justification. Jones and Wagoner's position, ang kanilang ine-emphasize is yung righteousness by faith in Christ. They thought that justification comes only through faith in Jesus, not by keeping the law. Yun yung kanilang paninindigan. They highlighted the role of Christ's righteousness rather than human efforts as the basis of salvation. So Wagoner in particular emphasized Galatians, especially chapter 3, saying that the law, Paul refers to included the moral law, the 10 commandments, as well as the ceremonial law. Their message brought revival, uplifting Christ as the center of the gospel and showing the beauty of His grace. So yun yung yun yung in-emphasize ni Wagoner. Sa the other side naman, yung kay Smith and Butler's position, they emphasize that law-keeping and doctrinal defense. They were cautious, fearing that Jones and Wagoner's emphasizes might weaken the authority of the law, especially the 10 Commandments and the Sabbath. Smith and Butler learned toward defending the law as central rather than the experience of righteousness by faith. They were also concerned about theological precision of the church unity. So they resisted that. They felt that new light, the new light that they received. So ang tension dito, malapit na po ito. So yung kay John Wagoner, they focus on faith and Christ's righteousness. So yun po yung kay Jones and Wagoner. Yung kay Smith and Butler naman, focus on law and doctrinal defense. So the real issue was not that one group denied the law on the gospel, but rather the balance. Jones and Wagoner recentered the gospel on Christ justifying grace, while Smith and Butler feared it would erode obedience. So in summary po, dito sa Romans 3 verse 20, perfectly connects here. Paul says that the law shows sin but cannot justify. This was the core of Jones and Wagoner's message. Justification is by faith alone in Christ's righteousness, not by works of the law. Kay Smith naman and Butler, true, sincere, place stronger
weight on defending the law, missing the flesh call to uplift Christ as the nature of the message. So, makikita po natin dito na tayo ay gumagawa, tayo ay naglilingkod, tayo ay sumusunod sa ating Panginoon, hindi para tayo ay maligtas, hindi para tayo ay malaking credit sa langit, kundi yung ating mga ginagawa, yung ating paglilingkod, yung ating pagsunod sa ating Panginoon, ito ay bunga na lamang ng kanyang pagligtas sa atin, bunga ng kanyang pagmamahal sa atin, kaya tayo ay gumagawa. Hindi naman pwedeng sabihin natin na dahil ligtas na ako, wala na akong gagawin. Dahil ginawa na ng Panginoon lahat. So kailangan bilang tugon ng pagliligtas ng Panginoon, bilang tugon ng ating pagmamahal sa Kanya, tayo ay gagawa, susunod sa Panginoon sapagkat ito ang ating bunga ng ating pagmamahal, pagkaligtas na ginawa sa atin ng Panginoon. So ito lang po ang akin pong mai-share sa umagang ito. Maraming salamat po, Teresa, sa reading and reflection mo na rin, no? So, limited po ang ating time. Ang time po natin ay 5:08 na po. So, pwede po kayong magbigay ng konting reflection para mabigyan po natin ng time din po ang atin pong Councils on Stewardship reading reflection mamaya. Sige po, any reflection po dito po sa atin pong topic, 2 kinds of righteousness. Pastor, Yes po. Sige po. Maliwanag na yung sinabi ni Sister. Siguro magpray na tayo. Sige po. Ate Risa, pwede po kayo mag-lead ng prayer. Sige po, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan ka po sa lahat. Maraming pong salamat sa umagang ito sa magandang mensahe na inyo pong pinagkaloob sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, sa aming pong paglilingkod, sa aming pong pagsunod sa inyo bilang aming bunga ng aming pong pagmamahal, sa inyo pong ginawang pagliligtas sa amin. Nawa, Panginoon, sa aming mga paggawa, sa aming paglilingkod, kayo po ang lagi naming maitataas, hindi ang aming mga sarili. Sa patuloy pa po naming mga talakayan, kayo po nawa ang manguna sa amin, nawa ang banal na Espiritu ang gumabay sa amin upang kayo po ang maipahayag namin sa mga oras na ito. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa amin at bigyan kami ng katalinuhan nagmumula sa inyo. Sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you po. So tayo po ay atin na pong i-play ang atin pong videos, God First video at saka atin pong church history video. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone,
alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depressions, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Nasa na? Amen. God first morning. God first video. Opo, video pa po isa. New Year's Resolution, January 4, Offertory Reading Devotional. Bukod dito, kailangan sa mga katiwala na sila ay matagpo ang tapat. Unang Korinto Kapitulo 4 Versikulo 2. Ngayon ang unang Sabbath ng 2025 at inaasahan natin ang magagandang tagumpay sa darating na taon. Maraming tao sa buong mundo ang gumawa ng mga resolusyon para sa bagong taon. Maaaring kabilang sa mga naturang resolusyon ang pagtatayo ng tahanan ng pamilya, paglipat sa isang bagong lungsod, pagpupursige sa pangarap na magkaroon ng isang mas magandang buhay, o pagkamit ng mas mataas na mga kwalipikasyong pang-akademiko. Ang iba ay ginawa nilang layunin na maglakad sa pasilyo kasama ang kanilang pangarap na lalaki o babae. At gayon paman, ang iba naman ay hindi nakagawa ng anumang mga resolusyon. Bilang isang Adventist na nabubuhay sa mga huling yugto ng kasaysayan ng mundong ito, anong resolusyon ang iyong ipinangako, hinggil sa mga salita ni Jesus, sa Mateo Kapitulo 24 Versikulo 14, at ang ebanghelyong ito ng kaharian ay ipangangaral sa buong mundo bilang saksi sa lahat ng mga bansa, at pagkatapos ay darating ang wakas. Ang ebanghelyo ay hindi ipangangaral sa buong mundo nang walang mga individual na mananampalataya na gumagawa ng mga resolusyon upang suportahan ang pagpapalaganap nito. Ginawa ng mga henerasyong nauna sa atin ang kanilang bahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Dapat din nating gawin ang ating bahagi sa pagpapasulong nito. Bagaman hindi tayo maaaring tumawid sa mga hangganan at karagatan upang mangaral sa bayan ng Diyos sa malalayong lupain, magagawa natin ito sa kaginhawahan ng ating mga tahanan sa pamamagitan ng ikapo at mga handog. Sa ating pagbibigay, maaabot natin ang mga taong malamang na hindi natin makikilala sa buhay na ito. Panawagan. Habang naghahanda ka sa pagbibigay ng iyong ikapo at mga handog, gawin mong resolusyon ngayong taon na aktibong makibahagi sa pagpapalaganap ng ebanghelyo. Gumawa ng isang resolusyon na patuloy mong sasambahin ang Diyos gamit ang iyong ikapo at mga handog na nakabatay sa porsyento. Amen. Amen. So, bigay na po natin ang time para kay Ma'am Lovely para po sa atin pong
Counsels on Stewardship, reading chapter 66 po, Treasure in Heaven. Ma'am Lovely, na. Lovely, allow me to pray for you before you lead, ha? Panginoon at dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat na mayroon naman kaming isa pang pagkakataon na aming mabasa ang mga counsels ng inyong lingkod sa pagiging katiwala sa pamamagitan po ni Sister White. Sa pagbabasa po ni Sister Lovely at ang kanya pong pagbibigay ng simple and short reflections on this, kaming lahat ay mabless, Panginoon. Ang Banal na Espiritu ang patuloy na mag-enlighten sa amin. Ito'y aming ginagawa. Ito po ang aming hiling sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God first morning po sa ating lahat, mga kapatid. At ang atin pong reading sa libro ng Counsels on Stewardship ay chapter 66 po, Treasure in Heaven. Sabi po dito, Christ entreats, lay up for yourselves treasures in heaven. This work of transferring your possessions to the world above is worthy of all your best energies. It is of the highest importance and involves your eternal interest. That which you bestow in the cause of God is not lost. All that is given for the salvation of souls and the glory of God is invested in the most successful enterprise in this life and in the life to come. Your talents of gold and silver, if given to the exchangers, are gaining continually in value, which will be registered to your account in the kingdom of heaven. You are to be the recipients of the eternal wealth that has increased in the hands of the exchangers. In giving to the work of God, you are laying up for yourselves treasures in heaven. All that you lay up above is secure from disaster and loss, and is increasing to an eternal and enduring substance. Dito po mga kapatid ay ipinapaalala po sa atin ng Panginoon na anumang bagay na meron tayo na atin pong pagmamay-ari ay dapat po ay inaalay po natin sa Panginoon or ino-offer po natin sa Panginoon. Inilet go po natin sa ating Panginoon. Sapagkat ang mga bagay, bagamat ito ay nasa ating possession, pag ito ay ibinigay natin sa ating Panginoon ay mas higit ito magiging pagpapala sa ibang tao, lalo na kung ito naman ay para sa gawain ng atin pong Panginoon. Madalas po tayo ay natatakot na i-give up, lalo na yung mga material na bagay na meron tayo, na akala natin na kapag ginive up natin yon ay ito ay mawawala. Pero ang sabi po dito na kung ano man ang mga bagay na ating ibibigay sa atin pong Panginoon or yung iaalay natin sa kanyang gawain ay hindi mawawala, hindi man po masisira. At sa pagbibigay ng mga bagay na ito, yung mga treasures na ito na meron tayo dito sa mundo, ay kahit ito ay inalay natin sa Panginoon, tayo pa rin po yung nagbe-benefit. Sabi po dito na dapat tayo daw po ay maging recipients ng eternal wealth. So mga kapatid, kung tayo ay nangangamba sa mga bagay na material na meron tayo, nangangamba tayo na ibigay ito sa atin pong Panginoon, dapat ay magtiwala tayo na kung ano man yung mga treasure na meron tayo dito, dapat ang treasure na iniipon po natin ay nasa langit. At magtiwala po tayo na ang mga bagay na ito ay papaluguin po ng Panginoon at gagawin niya para sa ikabubuti po nating lahat. Yun lamang po and magandang umaga po sa atin. Maraming salamat, Amen. Ma'am
No, so malinaw naman po yun, no, yung atin pong reading. Ano po yung kayamanan na hindi po nasasayang. Yan po ay ang kayamanan po na atin pong na-invest para po sa kaharian po ng langit. Okay? So, Pastor Nelson, meron po kayong isi-share? God first morning, Pastor James. Sorry, di ako mapag... So, habang pinapakinggan ko po ang ating pong reading ngayon, ay ako po yung nakapag-reflect. Nagpayo po mga kapatid ang Biblia paulit-ulit patungkol po sa bagay na ito. Pinayo mismo ng ating Panginoon ang bagay na ito, Pastor James, na ating ilagak sa ang ating treasure lay up your in heaven, mga kapatid. Nagpayo si Solomon, mga kapatid, ang pinakamatalino tao sa lupa na nabuhay, na ang mga bagay sa lupa dito, mga kapatid, all things are vanity. Isa lamang ang mahalagang, mga kapatid, yung sabi ni Solomon, mga kapatid, makamit mo man ang lahat ng mga bagay sa lupang ito. At nagpayo din ang banal na kasulatan na mawala man ang iyong kaluluwa ay wala din. So, kaya nagpayo din, mga kapatid, si Apostol Pablo sa Colossus chapter 3, Pastor James, ang sabi doon ay inyong ituon ang inyong mga paningin sa mga bagay sa langit, wag sa mga bagay sa lupang ito. Sapagkat ang mga bagay sa lupa ay lumilipas at ang mga bagay sa langit ay walang hanggan. So, ang ibig ko po sabihin, mga kapatid, ay mismo sa bibig ng ating Panginoon na ating ilagak ang ating paningin doon sa langit, mga kapatid. Kasi ang mga bagay sa lupa ay pansamantala. Kapatid, paano ito? Dito sa ating pong reading, mga kapatid, ang sabi niya dito ay of gold. So, all that is given for the salvation of souls. Ibig sabihin, mga kapatid, kasi ang interest ni Christ, ang interest ng ating Panginoon, yung kaluluwa, yung kaligtasan ng bawat isa. So dito, mga kapatid, so our interest should be the interest of Christ, mga kapatid, yung pagligtas ng kaluluwa. Kaya sabi pa dito, your talents of gold and silver, kapag ito ay pinagkaloob natin sa Panginoon, ay talagang, sabi dito, your account in the kingdom of heaven. So, transferred or registered, sabi dito, Pastor James. Kaya, napakahalaga, mga kapatid, yung ang taong mapagkaloob sa Diyos, kanyang inilalagak ang kanyang kayamanan sa langit, hindi sa mga bagay sa lupang ito. Kapag ating ipinagkakaloob, sabi dito, in the giving to the work of God, you are laying up yourselves treasures in heaven. Kapag atin daw pinagkakaloob ang ating kayamanan sa langit, mga kapatid, maliwanag dito, ating inilalagak ang ating kayamanan sa langit, mga kapatid. So, yun lang, Pastor James, ating... Thank you po, Pastor Nelson, sa inyo pong pag-share. Gusto ko pong basahin po ang comment po ni Pastor Joey. Ang salapi ay may halaga lamang kung ito ay ginagamit upang itaguyod ang gawain ng Panginoon at palaguin ang kanyang kaharian. Ang kayamanan ay nagdadala ng panganib, gayon din ng pagpapala. At ang mga nagtatabi ng kanilang salapi o lamang ang misyon sa pansarili ay ilalagay ang kanilang kaluluwa sa kapahamakan. Ayan, no? So, di ba po, mayroon naman po mga dangers, may mga warnings po ang Bible patungkol po in dealing with riches, no? So, dapat po ito po ay magamit po sa tamang kaparaanan ang atin pong mga kayamanan. At isa po dito ay ang pag-invest po natin, no, sa kaharian po ng langit by supporting God's work. Yan po yung isang bagay. So, reflection po and application, share po ni Pastor Marin. Evaluate priorities. No? So, what consumes my thoughts at consume my thoughts and resources? Do these things last beyond this life? So, pangalawa po dito, practice generosity. Use money and possession to relieve suffering, support mission work, and bless others. Okay, so being a generous person ay maging blessing po tayo sa iba. So develop Christ-like character
seek daily transformation through prayer, scripture, and service. Yan, personal, ano po ito, no? Personal devotion po natin. Invest in people, share the gospel, mentor others, and build relationship that will continue in eternity. So thank you po, Pastor Ernie, sa reflection and application na nalagay po ninyo sa atin pong chat box. So ang atin pong attendance po ngayon, no? Zoom po natin is 105. And then meron po tayo sa atin pong sa LPM daily spiritual empowerment 20. Ayan, so meron po tayo Adventist Mission 30, sa ating YouTube 9, at I believe ito po, no, sa atin pong DMI 19. So totally mayroon pa tayong 182 na mga online viewers po natin. Okay? So mayroon pa po kayong gusto pong i-share bago po tayo dumako sa atin pong Acts prayer. Siguro isa na lang po, no, na reflection. Pastor James. Sige po, Pastor. Ayan. Okay. Ito po ay enlightenment sa ating lahat. Ito po ay galing sa inspirasyon ng banal na kasulatan. Mismo ang Panginoon ang nagsabi nito, mga kapatid. Actually, ito po ay isang payo ng paglalagak o tinatawag po natin dito sa English na investment. Si Jesus ay nagsabi, lay up for yourselves treasures in heaven. Yan po yung principle ng investment. Naglalagak tayo, tapos ang investment principle ay para tayo ay lumago. Para lumago. Kaya tayo po nag-i-invest ay para lumago. Kaya lang, yung investment scheme ni Jesus, yung education ng investment ni Jesus, ay kakaiba, mga kapatid. Habang iyong ginagamit, ay tumutubo na hindi nawawala. No? Yung iba naman, pag nag-i-invest sila ng hino-hoard. Tinatago. No? Gusto nila ay tinatago. Ayaw nila itong gamitin. Na habang itinatago, lalo namang nawawala. Alam mo, Pastor James, ako'y nakakita na ng ikapo na inanay. Nakakita na po ako ng ikapo na inanay. Maraming kayamanan ang Panginoon sa iglesia na yung iba ay ayaw i-remit. Tinatago ng matagal na panahon. May ibang dahilan, ano? Pero pinakamabigat na dahilan dyan ay dahil sa kawalan ng tiwala sa leadership. Meron kasi ko experience, mga kapatid, na dahilan sa kakulangan ng mga pamamaraan kung paano matitipon ang lahat ng mga significant na faithfulness indicator ng mga kapatid through faithful returning of tithes at saka sa tapat na pagbabalik ng mga handog, ay mayroong mga lugar na hindi napupuntahan. Ako po'y nagpunta ng Palawan, pinakamalayon ako na ata ng Palawan yung aking napuntahan na yon. Meron tayong simbahan doon. Aba ay ang treasurer ay napaka-faithful, mga kapatid. Mga kapatid doon ay mahihirap lang pero nagta-tithes and offering sila, faithful. Kaya lang sa kakulangan ng pamamaraan siguro ng opisina kung paano ito malilikom na lahat, ay tumagal po, Pastor James, ng mahigit na 1 taon bago nakuha yung dapat na gamitin sa gawain ng Diyos. Dahil dyan, mga kapatid, ay inassist po siya ng store at saka ng auditor na dalhin na po yung mga sisidlan na yon sa opisina, sa storehouse. Nung binuksan na po yung pera, wala na ho yung mga pera na buo. Mga natira na lang po mga coins. Kinain na ho ng ana yung ibang mga pera. Nadurog na, nalusaw. Hindi nagamit sa gawain ng Panginoon. Yan ay isang pamamaraan na nais ko po sa inyong i-appeal. Meron po tayong mga kapatid na tayo pong lahat dito ay believe na faithful tayo na sa paraan na yan. Kung maaari po sana ay mapabilis natin ang pagdala nito sa
ating opisina para ma-facilitate ang paggamit kaagad. Kasi ito naman po ininvest natin sa gawain ng Panginoon. Lamang ay hindi kaagad nakakarating. Kaya ito po yung ating pong ipinananambitan sa mga manggagawang pastor na tulungan tayo na assist ang lahat ng mga churches na sa tamang panahon na dapat ito'y magamit ay dalhin na sa storehouse. Kung meron pong mga elder dyan at treasurer, i-assist po natin kasi nakalaan na ho yan sa gawain at mapasulong ang ebanghelismo ng ating pong church. Ay akin po kayong hinihimok na bago po yan ay mapunta pa sa kamay ng mga hindi karapat-dapat na mapuntahan at mapunta yan sa mga bagay na may risk, ay kaagad-agad na yan ay ating dalhin. Mga kapatid, yan ay investment natin sa kaharian ng langit, no? Kung kayo man po ay nag-aatubili na ito'y gawin sa ibang mga pamamaraan, basta ilagay lang po natin to sa secured na pamamaraan. Ang mga kapatid natin ay mayroong panganib, mayroon po sila tinatawag na, mayroon po tayong nakikitang mga pananaw, no, mga pananaw na ang pag-i-invest ay panglupa lang. Alam nyo mga kapatid, yun yung sinasabi ni Jesus na kung tayo ay nagpaparami lang ng investment sa lupa, ay isang pandemic lang po yan. Isang pandemic lang, ubos yan. Isang sunog lang, ubos yan. Isang lindol, ubos yan. Lahat ng ito'y sinasabi ni Sister White, yung realidad, yung loss ng potential ng loss ay palaging nasa lupa kasi hindi po talaga itinalaga ang lupang ito sa pangmatagalan. Ito po'y pang sumandalian lang. Actually, sinabi yun ni Pedro inilaan ang lahat ng mga elemento ng lupang ito para sunugin. So kung tayo po'y nakakuyapit sa mga investment ng mga material na bagay sa lupa at hindi ito gagamitin sa investment para sa langit, mga kapatid, kasama natin itong mawawala. We will be even lost with these treasures. Kaya kung may pagkakataon pa po tayong gamitin ang mga ito, ay i-manage natin mabuti, palaguin na mabuti para sa kapakinabangan ng maisulong ang ebanghelismo at maraming mga tao ang maihanda sa second coming ni Jesus Christ through the faithful return of tithes and giving more offerings. Hindi dapat tinitipid para marami po tayong magawa na gawain ng Diyos sa ikaliligtas ng maraming mga tao na hindi pa nakakakilala ng katotohanang hawak natin. So akin pong pinananambitan sa inyong lahat na ang lahat ng mga payong ito ay ating isagawa practically sapagkat ang mga payo ni Jesus ay praktikal. Madali ho itong intindihin. Ang atin na lang pong gagawin, i-apply po natin sa araw-araw in little and in big things ng management na ipinamamahala sa atin ng Panginoon. God bless you po. Maraming salamat po, Pastor Jerry. So, ako po I came to realize, Pastor Jerry, na ang mga bagay pala dito sa lupa ay pwede nating ma-invest sa langit. Di ba po sa langit po, hindi natin magamit po yung pera po natin. No, yung currency, pag pumunta ka sa ibang lugar, di mo magamit. No, kailangan mong palitan. Pero kahit nasa lupa pala tayo, yung mga bagay sa lupa ay nagagamit para po sa kaharian po ng ating Panginoon. At ito po, wala po itong walang kasiraan, walang lugi. Dahil ito po ay eternal po siya. So, dapat po natin itong ma-realize na kailangan po nating magtapat sa Panginoon. And of course, sa atin pong faithfulness, nabibuild up po yung kingdom ng ating Panginoon. Okay? So, thank you po. No? So, tayo po ay pupunta na po sa atin pong Acts prayer. So, medyo konti na lang po ang atin pong oras. Yan. So, I would like to request kung andyan po si Pastor Mykens para po sa atin pong adoration at sa atin pong adoration and confession po ng atin pong prayer. Pastor Mike, present ka pa ba?
Ayan. So, gusto ko rin po i-request po sana si Sister Raquel Sawit para po sa atin pong mga prayer requests. Kung able po kayo ngayon na mag-pray po. Ayan. Sige po, kung ano po, tayo po ay dadako na po sa atin pong silent prayer. Okay, sa silent prayer po natin, ipag-pray po natin yung atin pong Harvest 2025. Of course, yung atin pong mga 5 tao na nakalista po sa atin pong commitment card. Ano? So patuloy po nating ipag-pray ang mga tao pong ito na maabot po natin sila at sila po ay atin pong ma-reach out, no, for the kingdom of heaven sa atin pong Harvest 2025. So we will have our moment of meditation. No, mayroon po tayong silent prayer, and then pangunahan ko po ang atin pong prayer para po sa atin pong acts. So tayo po ay dumako na po sa atin pong silent prayer. So kung meron po tayong background music, thank you po.
ay manalangin. Sa umaga ito, Panginoon, lubos po kami nagpapasalamat. Sa muli, Panginoon, inyo pong ibinigay sa amin ang kaligtasan sa buong gabi na aming pagtulog. Kami po, Panginoon, ay lubos po nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan sa panibagong araw po na ito, na inyo pong pinagkaloob sa amin sa panibagong lakas na inyo pong ibinigay. Panginoon, amin din pong dinadalangin, Panginoon, sa umaga pong ito, na kami rin po ay inyo pong patawarin sa lahat po na amin pong mga pagkukulang, pagkakasala. Upang, Panginoon, kami po ay hindi po mahiwalay po sa inyo sa mga kasalanan na amin pong nagagawa sa araw-araw. Patuloy po, Panginoon, na inyo po kaming akayin at samahan po kami ng banal na Espiritu sa panahon na kami po ay nagkakasala, ay ma-remind po kami, Panginoon, na humingi po ng patawad at lumapit po sa inyo. Salamat din po, Panginoon, sa kaloob ng buhay na inyo pong ibinigay sa amin. At patuloy pa yung pinapasalamatan namin ang mga leksyon na aming narinig sa umaga pong ito. Kung saan ito po ay magiging gabay po namin na kami po ay mamuhay, Panginoon, sa lupang ito, na mayroon pong kabanalan, mayroon pong takot at pag-ibig po sa inyo. At hindi po kami mawalay po sa inyo pong harapan. Sa espesyal na panalangin din po, Panginoon, amin po nilalapit po sa inyo ang amin pong mga prayer request. Special way ang amin pong plano ng pagpapatayo ng aming tanggapan sa LPM headquarters. Inyo na pong pinagkaloob, Panginoon, ang lote na pagtatayuan po nito. Amin din pong dalangin, Panginoon, na kayo rin po ang gumawa po ng mga kaparaanan na maitayo po ang amin pong building. Kung saan, Panginoon, ito po ay maging lugar na ang inyo pong gawain sa aming teritoryo ay mas mainam ang mga paglilingkod at mas ma-organize po, Panginoon, ang amin pong mga gawain. Tuloy na pagpalain niyo po ang inyo pong mga pipiliing mga tao na tutulong sa pagpapatayo ng amin pong sa LPM headquarters. Panginoon, amin din pong dinadalangin na inyo pong patuloy na pagpalain po si Pastor Jackson Dasoy sa kanya pong kalusugan. Patuloy, Panginoon, na manumbalik po ang kanya pong kalakasan at maghilom po ang kanya pong sugat. Patuloy na bigyan po sa Panginoon ng ibayong lakas at manumbalik po ang kanya pong normal na pangangatawan. Amin din po dinadalain, Panginoon, ang mga gawain po na gagawin sa North Zambales 1 District na darating po o ongoing po na evangelism po nila, para ipagpalain po ninyo ang mga speakers po na tatayo at mangaral po doon po sa kanila pong distrito. At inyo rin pong pagpalain, Panginoon, ang ongoing crusade ng East Bulacan 2 District sa San Jose Church. Patuloy na inyo pong pagpalain ang grupo po ng PAFCO na siyang nangunguna po sa evangelism po na ito. At ganun din, Panginoon, ang pangangaral sa Maringalo, Aranglan, Nueva Ecija. Ang nalalapit, Panginoon, na licensure examination ng amin po mga teachers, inyo pong pagpalain po si Lani Myra Pura at Eliza Aquino, nabigyan po sila, Panginoon, ng sapat na katalinuhan na kanila pong maipasa ang kanila pong examination po na ito. At ang amin pong mga kapatid na may mga karamdaman, Panginoon, sina Fred Torres, Yolanda Ridger, Josefina Padilla, Marisa Punzal, Andrea Padua, Sister Jovelyn Peralta, Petrolino Ingaran, Carol Susi, Milka Gakusan. Sila po, Panginoon, na inyo pong bigyan ng kagalingan at patuloy, Panginoon, masustain po ang kanila pong mga kalusugan. Ganun din, Panginoon, si Jovelyn Hilario, Merlinda Baterzal, Charlene Lacanilao,
Bernardo Lacanilao, Emery Parungaw, at Sister Pamilya de Leon. Panginoon, inyo pagkaloob ang malusog at malakas na pangatawan po sa kanila. At patuloy, Panginoon, na sila po ay magkaroon po ng mas mainam na mga kalusugan. Amin din po nilapit po sa inyo ang bunsong anak po ni Sister Jovelyn na may lagnat at ubo. Tuloy, Panginoon, na hipuin po na inyo po mapagpalang at mapagpagaling na kamay ang anak po ni Sister Jovelyn. At amin din po, Panginoon, patuloy na nilapit po sa inyo si Charlene Lacanilao for total healing. At ganun, Panginoon, ang lahat po ng mga request ng mga kagalingan ni Bernardo Lacanilao, Emily Parungaw, and Amelia de Leon. Alam po namin, Panginoon, may mga bagay po na nakakaligtaan po namin, kaya po kami nagkakapit. At tulungan niyo po kami na magkaroon po kami ng wisdom paano po namin, Panginoon, pangangalagaan ang amin pong mga kalusugan. At ang amin pong mga kalusugan, Panginoon, ay amin pong maingatan. At sa buong araw po na ito, Panginoon, muli tinatalaga po namin ang amin pong mga sarili po sa inyo. Sa amin pong maghapong paggawa, samahan po kami ng banal na Espiritu at ingatan po kami ng inyong pong mga piling anghel na kami po, Panginoon, ay maging productive sa araw po na ito. At amin po, Panginoon, din maibahagi ang inyong pong pag-ibig sa mga tao pong amin pong makakasalamuha sa maghapon po. Maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong mga tugon sa aming mga panalangin. Patuloy, Panginoon, na kami po ay lumapit po sa inyo dahil po kayo, Panginoon, ang Diyos na siyang amin pong maasahan sa lahat po ng oras. Ito po aming dalangin pinapasalamatan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen, mga kapatid. Amen po. Amen. Amen. Po. So, awit na po natin. I will go prayer po ni Ma'am Tabli. Makiplay po yung atin pong I will go. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help, because I have decided I will go. Ma'am Lovely, closing prayer. Tayo po ay manalangin. Kapagpala naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po, Panginoon, ay lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng aral na amin pong natutunan sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ay ang patuloy na banal na Espiritu ang siyang tumulong po sa amin na gawin po ang inyo pong kalooban nang sa ganon sa lahat po ng aming gagawin at iisipin ang mga bagay na ito ay magbibigay lamang po ng kaluwalhatian sa inyong banal na pangalan. At bilang pong mga Kristiyano ay maging tulay po ito, Panginoon, upang lalong mapalago kami sa aming pananampalataya at nang sa ganon sa mga panahon na kami po ay dadaan sa mga pagsubok po sa aming buhay,
kami po ay masusumpungan na patuloy po na nagtitiwala sa inyong plano po sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat po na kami po ay patuloy niyong ginagabayan ng inyong mga banal na salita na siya pong nagbibigay po ng liwanag sa amin pong daan. Patawarin niyo po nawa kami, Panginoon, saan man po kami nasumpungang nagkulang at nagkasala, at sa araw na ito na amin pong pagtatrabaho, na may kanya-kanya po kaming gawain, Panginoon, ay i-bless niyo po ang gawa po ng aming mga kamay at maging pagpapala po sa bawat tao na aming makakaharap at makakasalamuha, Panginoon. Naway ang inyong karakter ang siyang patuloy po namin na maipakita sa ibang tao, hindi po para sa aming sarili, kundi po para sa kapurihan ng inyong banal na pangalan. Maraming salamat po, Ama, sa assurance ng kaligtasan at sa pagdinig din po ng aming mga panalangin. Nawa po ang inyong will ang siyang maganap. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lovely. Atin pong recite na po ang atin pong COP chant. Ready, go! Every church, a missional church. I am missional. I think, I talk, I act, I give, move forward, God. We will go. Put God first, and Then you will never be last. God first. Morning po sa ating lahat. Morning, good morning. Tapusan, mga kapatid. Mga pakasakdal kayo. Mga aliw kayo. Mga kaisa kayo ng pag-iisip. Mga buhay kayo sa kapayapaan. At ang Diyos ng pag-ibig at ng kapayapaan ay isa sa inyo. Ng biyaya ng Panginoong Hesukristo at ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipisa ng Espiritu Santo ay sumainyo nawang lahat sa araw na ito. Amen. 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 To God be the glory. Praise God. Thank you po sa lahat. Good morning. Very much. Salamat. Bye. Salamat po, mga kapatid. God bless po. God first. Ingat kayo mga kapatid.